Umaandar na. Bugal-bugal, mga sir. Ibang klase rescue operation natin ngayon, mga kaibigan. Kita nyo naman service natin, pang malakasan na naman. Kamahal ng gasolina, ito na ginagamit namin lahat. Rescue operation tayo ngayon, pero sa bahay lang. Home service, gamit ko yung e-bike namin. Malapit lang to sa amin. So, ang issue ng BIOS, pinarada, tapos gumanya na. Before, may mga sintomas siya na pumapalya-palya. Ngayon, ayaw na umandar ng tuluyan. So, yung tunog niya, itinawag sa akin to, pinarinig sa akin yung tunog. So, sabi ko, yung tunog niya parang walang compression. Yung mga tipong putol lang timing belt. Ganon yung tunog niya. Pero ang problema, walang timing belt itong BIOS. Timing chain yan, ayan. May kadena. So, meron tayong mga na-encounter sa shop, Toyota Vios, basag yung barbula o yung valve, bawas. Diba, bilog ang barbula, no? Mayroong pingaw na ganyan. So, yun ang isang dahilan kung bakit nawawala ng compression ng engine. So, diagnose muna tayo. May kuryente tayo. Meron tayong fuel. So, pag hinila mo to, tapos sinusian mo, may lumalabas na gasolina. Ayan o, meron siya. Pag sinusi, malakas yung pressure. So, okay tayo sa fuel pump. Ito naman, nag-spark test kami isa-isa. Mayroon din. Parinig lang natin kung yung tunog ng redondo. Pakinggan nyo lang maigi yung tunog. Wala siyang compression. Pero umiikot yung chain, ha. Sige. Hop. Ayun, o. Rinig nyo yung kuryente. Tumutunog yung kuryente. Tsk, 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 tsk. Apat, meron siya. May kuryente yung apat. So, ang next namin gagawin, tatanggal nyo yung spark plug. Titignan namin yung compression. Kung meron bawat isa. So, meron tayo. May pantanggal. Walang kasamang tools. Wala. Kasi 14 to eh. 14 siya na deep socket. Yung nadala namin dito eh, yung mga 16-21 lang na deep socket. Kuha muna kami. Pero malamang sa malamang, ayun nga ang nangyari dito. Parang wala kasi siyang compression. Base sa experience ko ng mga naputulan ng timing belt, ganyan yung tunog kapag walang compression yung makina. Parang singaw. So sige, kukuha muna kami ng gamit pang spark plug. Lapit lang naman to sa bahay. We're back. Andito na yung ating 14 na deep socket. Thank you nga pala kay Sata. Ayan o. Sata Tools. Sa Kalam. Ayan o. Hindi ko kasi nadala eh. Tara, tanggalin natin spark plug nito. Okay, eto na. Magkaalaman na kung may compression ba o wala. Tanggal na to. Okay. Napapatambak ba to, sir? Hindi, araw-araw gamit. Everyday ito. use? Okay, good. So, hindi yan. Kasi X. Puro mga ano, spark plug ah. Lunod. Puro lunod. Lahat. Lunod lahat. Okay, spark test tayo. Sir, pa-start na lang, sir. Check tayo yung start. Ay! Wait lang. Nahulog ang isa. Ikaw naman. Yan. Ano na ito? Problema na sa spring yung isa. Sige. Start. Sige.
Sige. Sige. Op. Wala itong isa. Hindi nakakabit yung sa akin. Sige. Sige. Stop. Sige. Start. Up. Okay. So, kumpirmado mga kaibigan, meron tayong spark, meron tayong fuel, compression ang naging problema natin. So, yung compression tester natin nasa shop. Pero yung tunog ng makina, kahit may spark plug, ganyan. Para siyang walang spark plug yung tunog. So, loose compression. So, final na to, bukas, co-compression test natin. Para talagang 100%. Pero nasa mga 80% na ako dito. Compression ang naging problema nito. Sige. Huwag muna natin ikabit to. Shoot ko lang yung ignition coil para hindi mapasukan ng dumi. Okay. Ay. Okay na, umandar na. Sadya nga lang pamatay ng lamok ang usok. So, nag-dry testing tayo sa compression tester. Pabot ng compression tester natin. Kasi nga yung tunog nito nung ini-start, nung una, tunog na walang compression. So, nung nag-dry testing tayo, 25-50 lang yung compression. So, nung naglagay tayo ng langis sa bawat cylinder para ma-seal, kung sakali mang yung piston rin yung nagiging problem, ma-seal yung gap. After natin mag-wet testing, nag 175, nag 200, 125 hanggang 175, nag-range yung kanyang reading. So, okay yun. Nagkaroon siya ng compression nung nilagyan ng langis. Yan. Kaya yung usok na yan, hindi yan sira. Nilagyan ko kasi ng langis yung bawat cylinder para ma-seal yung pinaka-gap. So, ngayon, umi-start na. Dumating kami rito, hindi siya umi-start. So ngayon, matining naman yung engine. Inuubos lang natin yung langis na naisalin, kaya may konting usok. So observe na lang namin yung andar after nito. Mileage nga pala nito mga kaibigan, 127,000 kilometers. So safe tayo dun sa sinasabi ko nung una na basag ang valve. So malaking ginhawa yun sa may-ari. Kasi kung basag ang barbula niyan, kahit langisan nyo yung cylinder, hindi yan titining ng ganyan. So, nakaligtas. So, yan. Kaya mahalaga yung pag nag-test kayo ng compression, merong dry testing, merong wet testing. Kasi, ayan, tinan nyo, nakuha siya sa wet testing. Nung nilagyan natin ng langis, sumikip ulit yung gap dun sa may cylinder. Ayan na. Diba? Wala siyang palya. Yung usok naman nawawala na. Tignan natin kung aandar ulit. Nung dumating kami rito, totally hindi umaandar talaga. Puro compression, puro redondo na walang compression yung tunog. Ayos. Thank you, Lord. Nakaligtas sa gastos ang kliyente namin. Ayos. So, abangan natin. Ano nangyari? Ang tanong. Diba? Bakit nawala yung compression bigla? Minsan tumitikom yung mga piston ring eh. So, hindi natin yun tawag dito nakikita sa panlabas. Nasa loob yun kasi piston ring yun. Pero yun yung nakikita kong dahilan. Kasi kung barbula, malabo. Kasi hindi naman siya nagmi-misfire eh. So, nung nilagyan ng langis, malamang, nag-loosen up yung mga rings, gumanda ulit yung compression. Ayan oh. Walang kapalya-palya oh. Dampi-dampi lang. Hindi rin siya hard starting. So, okay naman. Patining din ng makina. Walang, ayan, tinan yung minor. Tama lang. Diba? Mahalaga na paandar natin. So, tignan natin. Baka naman umokay na yung rings niya.
magamit natin ng ilang araw, magamit-gamit siya, edi okay, walang gastos ang customer. Diba? 127, medyo mataas na rin yan eh. Hindi na rin biro yung mileage na yan. Pero, maganda pa yung makina ni sir, matining pa. Dito nga pala yan sa shop natin nagpapa-PMS sila boss. Kaya lang, syempre sa PMS, hindi mo naman nakikita yung piston ring. Kung kailan siya titikom. So, ayan. Hindi kailangan 4 na piston ring ang tumikom. 2 lang, 1 lang. Talagang mawawala ang compression yan. So, pwedeng mag-cause yun ng hindi pag-start o pagpalya. So, ngayon, under observation, ilang minuto na naka-andar, okay naman siya. So, hintayin na lang natin ang next na update natin sa owner. Ngayon, success ang ating mission. Hindi na tayo umuwi.